Sabi nga niya kanina, na-introduce ang DXN dahil meron siyang health problem. But yun nga, iba talaga yung no? Alam ko marami nakarelate sa'yo kanina ng mga mother, no? Na kapag anak na nila, talagang lalabas lahat talaga ng resources. Lalabas lahat ng resources, lalabas lahat ng ideas para maisalba lang yung anak mo. And sa'yo, hindi madali yung kasi unang-una sa lahat, sabi mo kanina. Meron pa po isa. Yung anak ko, yung the only girl ko po is, po yun, isang testimony talaga yun ng DXN. Yun, yung anak ko po na only girl ko po, yung niche ko po. Po siya miracle baby po yun. Kasi declared yun na dead pagkalabas pa lang. So pagkalabas pa lang po, kasi shoulder dystocia siya yung nag-shoulder dystocia siya. Tapos, in between, kung sino lang sasalbahin sa amin, ako o siya. Tapos, pareho kami nasalba. Pero yun nga, patay siya nung lumabas. After 30 minutes, kita yung heartbeat pero mahina. Ayun, sugod agad doon sa Nico. Ito yung time na yun is sugod agad sa Nico. Tapos, kailangan pa siyang pump ng paunti-unti, observe until 8 hours, and next 8 hours, next 12 hours, 24, 72 hours before ma-declare na stable. At yun, 21 days siya doon sa Nico actually, Sir Alan. Tapos, alam mo kung anong nakakatuwa or anong pinaka rock bottom yun sa amin kumbaga. Kasi parang paunti-unti yun na dinudurog kami kasi yung mga gamot niya is yellow prescription po. Yellow prescription lahat yung mga gamot niya po. Sali ng dugo, sali ng platelet, sali ng whole blood, plasma. Hindi pa rin nagtaas yung platelet na yung mga lab results niya po, baba lahat. So between life and death pa rin yung struggle niya. Tapos until such, when I breastfed her doon sa Nico, it was ika-20 days yun, yung time na yun. When I breastfed her, 8 a.m. yata yun. Before pa nun, mayroon kaming conversation ng husband ko na sabi niya, walang-wala na tayo. Tapos, anong gagawin natin ngayon? Kasi yung mga gamot, lahat yellow prescription, masyadong mahal. Anong gagawin natin ngayon? Ang sabi ko sa kanila, wala na tayo. So, panahon na yun na si Lord ang bahala. So, yun ang pinahawakan namin na when the man's strength ends, God's power begins. So, nung pumasok ako doon sa Nico, nagbe-breastfeed ako, sabi ko, sabay dasal, Lord, paano na to? Wala na kami, ganito, ganyan. Tapos biglang nag-flash yung, parang nag-flash lang bigla yung Morinji. May ano ako dun sa Morinji, may anong tawag dun, may experience ako dun, pero parang nakalimutan tapos biglang nag-flash, meron pala pong Morinji. Sabi ko ng ganito. So, lumabas ako dun sa Nico, nutusan ko yung, pumunta ka dun kay partner, nabili ka ng Morinji. Tapos kukunan ang bata ng laboratory by 11 a.m. Tapos 8 a.m. ako nagpapadedit. So, hindi naman siya diretso pa inumin ng Morinji ng time na yun. Kasi nga, nakatubo lahat pag ginagalaw. Naku, nag-iingay yung machine. So, ang sa akin lang, faith ko lang is ako yung iinom. Tapos, dedede naman siya. Pag nakainom na ako nun, padidiin ko siya ulit kahit wala pa sa oras para makahabol doon before 11 na kukunan siya ng laboratory ulit. Kasi baba lahat yung laboratory. So, yun. At yung time na yun, nag-aubos ng Morinji doon sa center dito. So, kailangang takbuhin doon sa Ozamis pa. So, tinakbo doon sa husband ko po at nakabalik na, nakadala ng Morinji. Yun, ininom ko lahat. Nilaklak ko lahat yung isang bote. Tapos, after noon, pumunta ko ulit sa Nico, nagpadedi ako sa anak ko. And, alam mo po, Sir Alan, kung totoong may himala talaga yun. Kasi ginamit yung Morinji po na dramatically talaga. Kinunan siya ng laboratory by 12. Tapos yung result makukuha by 2 p.m. Tapos ako mismo yung kukuha ng result kasi sa kabilang hospital pa po.
Wala kasing laboratory ganyan. Meron sa ospital lang na nandun naka-admit ng anak ko, pero gusto ng pidya niya na doon sa kabilang hospital. So, ayun, kinuha ko yung, hindi man ako doctor, pero yung range po ba, mababasan man natin yun kung normal ba yun o hindi. So, tuwang-tuwa talaga ako kasi nag-normal lahat sa paningin ko po. So, I have to wait for the doctor. So, yung dumating yung doctor, sabi niya, tandang-tanda ko ba? Naku, mami, baka itong anak mo magmadre ito. Kasi nag-normal lahat from a very critical. Lahat, platelet, yung CBC niya po, yung lahat laboratory niya po. From a critical level, nag-normal po siya na nag-sign ng note na repeat laboratory kinabukasan for discharge na din. So, 21 days na namin. Yung 20 days ko po yung nagpa-flash talaga. So, ganun ko na andun na si DXN eh. Pero parang nakalimutan ko bigla. So, kung kailan nandun yung out of hopelessness, susulpot si DXN at the rescue naman. So, ganun yung journey ko. Kaya, sa last ng journey ko dun sa last na baby ko, tinudo ko na kasi parang nandun na lahat ng sign eh. Kaya gawin kong negosyo yung health. Grabe, health mo na gawing negosyo pala. Yan pala yun. No, so ano pala, no, hindi lang pala isang anak, no, dalawa pala yung anak na talagang pinagugutan mo nung nung rason dito sa DXN, no. So nakaka-amaze, no, kasi sa mo pa lang, sa mga anak mo pa lang, sabi natin meron ka ng testimony about do sa product. But yun nga, nakakatuwa kasi yun nga, ulitin natin, no, kanina sabi mo nga ikaw yung unang nagkaroon ng problema, but nung time na yung dalawang anak mo na, doon na talaga, tinodo mo na talaga yung faith mo, yung faith of course sa taas, no, sa ating Panginoon, and of course sa ating mga products. And ayun, no, so nabanggit mo nga kanina, as a teacher, grabe yung trabaho ng isang teacher, alam naman natin yan. And lalo na right now, no? Kasi yung ibang teacher naghahatid pa ng modules, no? So,